Magandang araw mga boss, welcome ulit sa channel Tip ni Kuya RM. Ngayon gagawa tayo ng part 2 tungkol dito sa special type na DIN 66 High Isuzu battery. Sa unang video natin, umabot ito ng mahigit 36,000 views. At may nag-comments na sabi niya, hindi na pwede sa sasakyan yan, pang ilaw na lang sa bahay. Kaya ngayon boss, hindi tayo nakikipag-debate, gagawin natin ang pinakamagandang sagot. Real test, walang daya. So ito po ang ating battery na sa Isuzu. So ganito ang ginawa natin sa battery na ito mga boss. Chinarge ko siya ulit ng 4 hours gamit ang 20 ampere na matibay, malakas at pangmatagalan na battery charger ni Motolite. Pagkabunot sa charger, nasa 13.7 volts ang reading niya. Tinest ko naman siya. Hindi ko lang sinilip ang SOH, CCA at SOC. Sinilip ko lang ang voltahe nito o voltage. Pagkatapos noon, hindi ko na siya ginamit. Pinahinga natin ng 15 days para makita ang tunay na resting voltage at actual health ng battery. So, ginawa ko itong video hindi para patunayan na mali ang nag-comment, kundi para ipakita ang totoong resulta based sa tester. Iba-iba ang experience natin sa battery, kaya mas maganda nakabase tayo sa actual measurement, hindi sa hula. So, ito mga boss, ginamit ko ulit itong Dancol battery analyzer. Ayan. So, ikabit lamang natin siya sa positive. Ayan. At next, sa negative naman. So ayan, kusang nagtuturo ng ating battery analyzer. So pansinin natin, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 12.64 volts or 12.6 volts. So sisilipin na natin ang CCA, SOH at SOC. So okay lang tayo. Battery test. Regular flooded. CCA. So, 690 po ang nakalagay dito, 690E. Ibig sabihin ng 690E, 690 amperes po yan. So, yan po ay sapat na po yan dahil yun po ang pinaka-maximum na CCE sa battery nito. Pero depende po sa brand ng battery. So, sana maliwanag po. So, ayan po, nakasit na siya. So, sinit ko siya sa 690 dahil yan ang rating ng battery na ito. So, i-okay na natin para magtitesting na. So, huwag kukurap, titigan ng mabuti. Boom! Pansinin natin, mga boss, mga madam, mga ma'am, sir. Good battery, 705 CCA, 12.64 volts or 12.6 volts. SOH, state of health, 100%. SOC, state of charge, 98%. Ang R, ibig sabihin ng R ay 4.25 milliohm ang kanyang resistance. So, good battery, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So, ito ang kanyang ito ang lumabas sa result. Ang voltage niya ay 12.64 volts. Ang CCA ay 705 CCA. Ang SOH ay 100%. SOC ay 98%. Internal resistance, ito po, 4.25 milliohm. So, status ng battery ay good battery. Ayan po. So, i-screenshot nyo para may proof kayo, may katibayan kayo na ganyan kalakas ang ating battery. 705 CCA, 12.64 volts. Ayan. Ayan. Okay na, tapos na. So, ayan, napatunayan natin ha. So, tanggalin na natin to. So, next na gagawin, meron siyang sticker sa ibabaw. Ayan po. Meron po yung 6 na butas. So, bubuksan natin yan, tutuklapin natin yan para i-check natin ang kanyang specific gravity, yung tubig baga ng battery. So, ito po. Ayan. Yan. So, pansinin natin, meron siyang takip sa ibabaw na kulay itim. So, 6 po yan. Tatlo. So, 6.
So ibig sabihin, meron niyang butas. May mga butas po yan na 6 na piraso din. So ngayon bubuksan natin yan gamit ang pira lamang po ito. Piso, pwede rin 25 centavo, mabubuksan na natin yan. So sa pagbukas dito, sa mga hindi pa nakakaalam, counterclockwise po ang pagbukas dito ha. Pagayan po, yan, counterclockwise po ang tawag diyan. Sa pagsarado naman po nito, clockwise po, ganire, ganyan. Yan po ang clockwise. Okay? So ngayon dahil bubuksan natin ito, i-check natin ang battery. So counterclockwise tayo. So ayan. So tuloy-tuloy muna tayo. So ayan, bukas na po yan. So ngayon susukatin natin ang kanyang specific gravity gamit itong hydrometer tester. Ito po ang itsura. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tawag dito ay hydrometer tester, na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. So mag-una tayo dito sa pinakaunang butas, dito sa positive. Kasi ang pagka-separate sa mga plates nito, ang pagkahanay ay positive, negative, positive, negative, positive, negative. So in short, ang pinakadulo ay negative polarity ng isang battery. Ito po. Ang nasa unahan naman po ay positive polarity ng isang battery. Ito po ang pulo ng battery. Positive po. Ibig sabihin positive po ito. Ibig sabihin positive po itong butas na ito. So diyan tayo mag-uuna. So, unang butas, ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, ayan. So, goods na goods po yan ha. Walang halong daya yan. Walang halong bias. Walang halong dayang biro. So, ayan. So, next tayo. Pangalawang butas. So, ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin. Ayan po, titigan nyo ng mabuti. 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods po yan ha. Walang halong daya yan, walang halong biro, walang bias yan. 1.275 po talaga ang sukat ng tubig niyan. So, next. Pangatlong butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin. 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, kitang-kita nyo naman po yan ha. Tumapat siya sa kulay green. Walang halong daya yan. Yan, di ba? So, goods na goods po yan. Pang-apat na butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin. 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods pa rin. Pang-limang butas tayo. So, ang sukat ng tubig ay sim na sim pa rin. 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. So, goods na goods pa rin po yan ha. Goods na goods. Oy. So, ay nasisira na naman ito. Iwasan tuloy ng tubig. Sorry guys, sorry. So, pang-anim na butas na tayo, last but not the least. So, ang sukat ng tubig ay 1275 pa rin or 1.275, which is tumapat sa kulay green. Goods na goods pa rin po. Goods na goods. Ayan. Kita nyo naman yan ha. Okay. So, ang status sa battery nito ay wala tayong nakikitang bad cell o sirang butas, which is good po ang battery. Malakas pa po ang ating battery. Ako na po ang nagsasabi sa inyo.
So next po na ating gagawin, gumamit po tayo ng battery load tester. So papakita ko sa inyo ang itsura ng battery load tester na SB52. Ito po. Ayan. Yan ang pangmalakasan na load tester. Ayan. So ngayon, meron siyang dalawang alligator clip na negative at positive. So, unahin natin pagkabit itong kulay pula na alligator clip ng battery load tester dito sa plus. Plus sign po ha, dini. Yan. Plus sign po yan ha, yan. Plus sign po yan, yan. So, tama po ating pagkakabit ha. Dito naman sa kabila, itong kulay itim na alligator clip ng ating battery load tester, dito natin siya ikakabit sa minus sign. Yan, kita nyo naman yan ha, minus sign po yan. Ibig sabihin, negative pulo, ito ang polarity ng isang battery. So, sana maliwanag. So, kakabit na po natin to. Yan. So, ayan. Kakabit na po siya ha. So, ngayon, pansinin natin ang kanyang reading. Yan. O, malakas o. Oh. 12.9 volts dito oh. 0.1 na lang ang kulang para mag 13 volts oh. Sobrang lakas oh. Oh, kita niyo naman yan ha. Lapit na lapit sa camera yan ha. Titigin ng mabuti ha. Oh. Point na lang ang kulang diyan para mag 13 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. O di ba? Kita niyo naman. So ngayon papaliwanag ko muna ng mabilisan ito. Dito sa kaliwang bahagi, ito po, DC amps. Ano po ibig sabihin ng DC amps? Ibig po sabihin ay direct current amperes. Yung amperahe baga ng battery, tapos may arrow siya. Iloload test natin siya mamaya, tumataas siya ng mga 200 amperes to 300. Titingnan natin kung kakayanin niya. Sana hindi bumabagsak pagdating sa kanyang voltahe. So dito naman sa kabila, meron siyang DC volts. Ibig po sabihin ng DC volts, direct current voltage. Yung voltahe baga ng isang battery, tulad na lamang nito, ang kanyang reading, voltahe niya ay 12.9 volts. O, di ba? So, yan po ang ibig sabihin ng voltage, voltahe ng battery. So, ngayon, atin na siyang ilo-load test. Titigan ng mabuti ha, huwag kukurap. So, i-open mo natin, pindutin mo natin itong post to start 15 second timer. Oops, so ikot na. So titingnan natin mabuti ha. Huwag kukurap. Isagad ko lang 300. Ayan, 300 na po yan. So tingin kayo dito. Yan oh. Tingnan natin oh. 10.8 volts lang, hindi siya bumagsak. Naka 300 na ang load natin. O ayan, o di ba? O, kita niyo naman yan ha. So walang halong daya yan oh. Okay, so papatayin na natin ang dahan-dahan, baka masira ang ating load tester na mamahalin. So ayan po, kita nyo na. Okay, walang halong daya yun ha. Tanggalin na natin. Oh. So ngayon, napatunayan natin na talagang malakas ang ating battery. Ano po ang masasabi ninyo? Mga boss, mga ma'am, sir, mga kamaster, mga pari, mga kakuya, mga katip ni Kuya RM. Para sa mga nagsisimula pa lang sa battery, ganito ang ibig sabihin yan. Kapag ang resting voltage ay nasa 12.6 volts pataas, fully charged or near fully charged ang battery. Yung 705 CCA sa setting na 690 ampere hour, ibig sabihin pasado pa siya sa crank requirement. Ang SOH naman, ibig sabihin ay state of health ay 100%. So ito ang kalusugan ng battery, ibig sabihin nasa magandang kondisyon pa. Ang SOC naman ay 98%, ibig sabihin state of charge 98%, halos full charge pa ang karga niya. So mababa ang internal resistance, ibig sabihin malakas pang mag-crank ng makina. Kaya based sa tester reading, hindi ito pang ilaw lang. Pwede pa itong pang-start ng sasakyan kung tama ang application at kondisyon ng electrical system. Doon naman sa nag-comment, boss, salamat sa opinion mo, tama ka. May mga battery talaga na pang-ilaw na lang kapag bagsak ang health, pero hindi lahat ng battery pare-pareho ang kondisyon. Kaya sa video na ito, ipinakita ko lang na itong unit na hawak ko ngayon, ito po,
ay good battery pa. Bisa test result, hindi po ako nanghuhula at wala po itong daya. So, reminder lang sa lahat, huwag puro voltage lang ang basihan. Dapat may CCE test o battery analyzer. Mas magandang i-charge muna bago mag-test. Pagkatapos ng charge, pahingain muna bago i-test ulit. Observe din ng actual starting ng sasakyan kung may chance. At tandaan, ang battery health ay naaapektuhan ng init ng panahon, gamit ng short trips, alternator charging, tagal na nakatambak. Kung may battery kayo na akala nyo sira na, huwag agad pusgahan. Pa-check nyo muna properly. Minsan akala sira, good pala. Kung may tanong kayo tungkol sa car at motorcycle battery, comment lang sa baba. Pwede rin kayo magpa-tester o magpa-advise. Message nyo lang ang page. This is tip ni Kuya RM, sharing knowledge para makatipid kayo at maiwasan ang misdiagnose sa battery. Salamat mga boss, kita-kit sa next video.